Hello, what's up guys? Welcome back to Goodberg Production. I'm here, your boy Plan Motif, giving you guys another reaction video. And this time, we're gonna talk about Flip Top Balakid versus Flick G. Isa buhay tournament. Like muna natin yan guys, at huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa Flip Top. Ganun pa man, ito nga pala ay requested ni Rap Asi. Sabi niya, this is 10 days ago. Sabi niya, Lods, Balakid versus Flick G. Classic din, salamat po. So ginagawa na natin to guys, and to be honest guys, pasensya na kayo kung di ako makapaggawa agad ng video kasi kada labas ko ng video 20 request yung nakukuha ko. So kailangan ko syempre bumalik sa mga past 10 videos tapos tingnan doon yung mga request kasi kailangan kong humabol kasi sa dami ng request kailangan ko talagang maghabol. Ganun pa man, kung bago lang kayo rito sa channel natin guys, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share, mag-comment na rin kayo mga sa loobin nyo kung napanood nyo na yung video na to, hindi sa akin kundi sa video na to. Kung bata pa kayo, patnubay na magulang ang kailangan, huwag kayo masyadong sensitibo, nagre-react lang ako, hindi ko inatake yung paborito nyong artist, sinasabi lang natin yung facts, meaning at message. Ganun pa man guys, maraming salamat sa mga nandito pa rin, nakaantabay, nakaabang sa akin at patuloy na nagsumusuporta. Yung like ninyo, naro-recommend yung video natin sa iba. Kasi marami nanonood sa atin pero wala ako nakakuhang subscribers. So, kung gusto niyo na palagi ako nagre-react, please supportahan nyo ako, mag-subscribe kayo at i-share ninyo at i-like ninyo yung video para nare-recommend siya. Ganun pa man guys, tuloy-tuloy tayo, wala tayong hintuan. Bigay ko lang yung pedigree ko, I'm a music producer here in California, I'm an audio engineer, at the same time, I'm a master hypnotherapist, I'm an analytical master practitioner, and I'm an applied psychologist. Gawin natin ito guys para makarami tayo. Flip Top Balakid versus Flick G, isa buhay tournament. Tapusin niyo yung video guys. Let's do it. Hey. Okay lang ba kung i-advance ko na guys? Para mabilis. Ilang minutes ba to? Flip Top, 30 minutes lang kaya. semifinals, nandito pa rin sa B-side. Woo! Flip Top, kasalanan ko lahat. Alam niyo na, mag-iingay kayo. Kasalanan daw ni Argma lahat. Maraming shoutout sa lahat ng pumunta at sumuporta, bumubuhay sa liga. Sa lahat ng fans din online, kahit demanding kayo. Maraming shoutout sa B-side. Maraming shoutout sa Wild Ones Tattoo. Maraming shoutout sa Whip Caps. Shoutout kay Enigma. Flip Top merchandise, Flip Top shirt. Alam niyo na. Ayan. Isa buhay tournament ang laban. Ang finals, December gaganapin. Ito sa kanan, representing Batch 1, Uprising at Tabak. Magingay para Balakid. Shoutout nga pala sa Tabak. Aktivistang malakas, walang-wala lang mag-aklas. At sa kaliwa naman, magingay para Flick G. Putsang 10 years ago guys. Panood ko na ba to? Kailan ba yung 10 years ago? 2002? Hindi ko yata napanood ko na ba to? Tignan nga natin guys. Bam! Bumalik sa alaala ko. Okay. Wala. Shoutout Republican Syndicate, Chakra, Espren FM. Mabigat ang bata na to. Pakinggan nyo, patapusin nyo yung mga MCs. Unang banat kay Flick G. Pakinggan natin, isa buhay tournament. Yo! Tinakasan na ng kamatayan ang alab sa aking puso. Ang takot sa damdamin ko'y walang pagsalang naglaho. Ang kaba sa kalaunay inayawan ko ng dinggin. At pinapangako ko ngayong gabi, luluhod ang bituing walang ningning. Sabihin mo ng below the belt ako pero wala akong pakialam sa'yo. Ichichito Miranda ko yung shota mo habang winawa ni Bayona yung nanay mo. Imamang kanor ko dito yung lola mong overage. Pepernandupuin ko tapos i-smaglas ko sa stage. Ganda ng reference na yun. Alam mo, bakit ka ganyan? Anong Bakit? sense ng pagsusuot ng salamin na walang lente? Pag kinungfo kita sa mata, bulag ka kaagad, leche. Wata! Well, okay lang naman kung meron siyang salamin, kung walang lente. Props naman kasi yun, guys. Kahit saan namang mga artist, kailangan mo talaga maging unique. Dito si Marshmallow may helmet, di ba? Kailangan mo maging unique, magkaroon ka ng kakaibang parang trademark na style talaga. Mga artist ganun talaga. Yung iba, nagde-dreads pa. Yung iba, nagtatattoo sa mukha. Karamihan ng mga artist ngayon, especially sa trap dito sa Amerika, lahat sila ang pinaggayahan nila si Lil Wayne.
Si Lil Wayne kasi yung pinakakauna-unahang maraming tattoo sa mukha eh. Dami tattoo sa katawan. Yung pinagayahan nila yan. Pinagayahan nila 6ix9ine, pinagayahan nila. Marami sila, Lil Peep, gumaya. Basta marami. Kasi nagmumukha silang kakaiba. You know? Tuloy natin. Eto, Trippie Red. Ganun. pabigatan pala ng bars sa akin ng mas epic. Last battle ko kay Rudik, si Atlas na orthopedic. Tatadyakan ko yung pintuan nyo sabay sabing, kamusta? Yung nanay mo naman, siyempre, sino ka? Hahablutin ko yung buhok sabay suntok. Pa! Ako si Manny Pacquiao, tangina mo ka. Tapos papasok ako sa kwarto niyong malamig. Bawat makita kong tao, gigilitan ko ng leeg. Lahat ng pulso ng kamag-anak mo, iiwan akong laslas. Sabay hasa ng kutsilyo, ching ching! At moonwalk palabas. Ang ganda ng line na yan. Very Yung dalawang entertaining. kutsilyo, itatara ko sa bungo ng nanay mo. Tatalian at iwawasiwas ko, sabay hagis pataas. UFO. Nga pala, matagal ko nang inilihim sa'yo to. Anak kita, Balakid, yan ang pakatandaan mo. Yung nanay mo ni-rape ko bago ko tuluyang pinaslang. Ako ang tatay mo, Balakid. Ako si Hadlang. Bars! Ang ganda na ako siya. Puta na ako, tatay, balaki ako siya. Puta na ganda. Very theatric. Theatric ka yung gawa. Ano, Kid? Kaya pa? Baka napasubo ka lang. Eh, chinecheck ko baka sa battle, mag-joke na naman. Sa flip top, ikaw ang pinaka nakakahiyang nilalang. Nung laban mo kay Looney yung third round mo, 2 rhymes lang. Tapos magmamalaki ka sa akin na aktivista ka. Huwag ka mag-joke, tanga. Paano mo haharapin ang presidente ng ating bansa kung mismong sa simpleng addict lang nag-joke ka pa? Wow! Anong laking bagay nun? Big props dun. Paano makaharapin yung sarili natin kung sa simpleng addict lang nag-joke ka pa? Kasi wala kang confidence, yun yung gustong sabihin ni Flick. Yun, nausukan si Balakid. Ibig sabihin, wala kang confidence. Mahina ang kumpiyansa mo sa sarili. Tuloy natin. Ganda nun. At natuto ka lang magsapatos, kala mo kasing pogi mo na si Supernatural? Eh, yung kapugian mo, Pinet, yung sa akin, Supernatural. Okay. Tapos lalaban ka sa akin na ang pagkapogi, Supernatural. Yung itim ng kilikili mo, yun ang Supernatural. Bars. Alam ko na, tatandaan ko yung laban na yun eh. Yung sinabi niya na Supernatural, yan yung pinaka-proper na way na paggamit ng reference at paggamit ng linya na ginamit ng kalaban mo nung past. Yung ginamit mo yun mismo para ilaban sa kanila. Yun yung form ng ng tawag dito, ng pagbubura ng linya ng iba eh. So parang pinapakita mo kung paano gamitin yung linya ng kalaban mo na kung gaano lang siya kadali. Pinapamukha mo sa kalaban mo na yung ginagamit mong style, madali lang para sa akin yun eh. You know, kung creative ka, creative din ako, diba? Ang laking ginawa dito ni Flick, pinakita niya yung status niya kay Balakid. Hindi lang sa pagmamak ng sarili niyang linya, pero kung paano niya ginamit yung linya na yun sa sarili niyang konteksto. Yun, napakalaking bagay nun. Kasi yung content niya, pati yung paggamit niya ng linya na Supernatural, ang gandang konteksto nun. Kasi ginamit niya in a different angle para atakin si Balakid. Gandang bagay nun. Magaling ka daw sa kama. Sabi ng ginahasa mong tindera. At sige nga, kung makata ka talaga, gawin mo ngayon to sa harap ng kamera. Ba na na. Baba na. Time. Big props. May tumatak na siguro mga isa o dalawang linya si Flick G. Magandang bagay yun kasi pakaramdam ko nagpapainit pa lang siya dito eh. Tignan natin yung round 1 ni Balakid. Unang banat sa buhay tournament, Balakid, pakinggan o. Okay? Pakinggan.
Puro scandal reference. Isa na namang lulubog na vapor. Bobo ka na, bastos pa. Dapat pangalan mo, Mang Kanor. Okay. Tapos, yun na naman Choco kay Looney ang binabanggit. Paulit-ulit ang sound mo. Mas pinag-usapan at mas sikat pa yung pag-choco kaysa sa best rounds mo. Okay. Ito si Raymond Rivera. Pero sa rap game, Flick G to. F na F ang pagka-G. Kung makaastang deadly to. Sakto, kargada ko, long neck. Pero hindi empty to. Hindi ka tatantanan hanggat hindi nag-empty to. Kaya di mo ako maiisahan. Kahit dala mo ang bestri mo, malulunod ka sa Alaska. Parang pinulikat na Eskimo. Teka lang. Ang ganda ng visuals na yun, you know? Kasi sabi niya, MP, diba? Tapos, long neck na MP, emperador kasi yun yung tawag sa emperador, diba? Hindi ka, tatantanahan hanggang mag-empty siya. Ang ganda na magawa. Tuloy natin. Teka lang. Nabobola kayo nito kasi madalas sa bars ang petty nyo. Nalunod na agad. Eh, paano kung sa basketball pinulikat yung Eskimo? Wala na namang nakakuha. Good. Siyempre. Pero para lang yung encyclopedia sa muka. Facebook. Granada sa trabaho. Blowjob. Eh, mas lazy writing pa yon sa verse nung kumalas na Bone Thug. Wow. Kaya huwag magpabola. Sa bilis ng battle, madaling akalaing intense ang pagkukonek ng mga salita kahit na hindi nag-empty to. Kaya di mo ako maiisahan kahit dala mo ang bestri mo, malulunod ka sa Alaska. Parang pinulikat na Eskimo. Teka lang. Nabobola kayo nito kasi madalas sa bars ang petty nyo. Nalunod na agad. Eh, paano kung sa basketball pinulikat yung Eskimo? Wala na namang nakakuha. Siyempre. Pero para lang yung Hindi ko sa inyo ginamit sa yung mukha. Eskimo. Kasi pag sinabing Eskimo kasi mga indigenous people na nakatira sa Alaska eh. Parang mga mga tao na nakatira sa Alaska. Pero di ko alam Eskimo. Paano man Eskimo? Paano niya nadugtong yun sa basketball? Kung sa basketball pinulikat yung Eskimo. Bars ang petty nyo. Nalunod na agad. Eh, paano kung sa basketball pinulikat yung Eskimo? Alam ko na yung gusto niyang sabihin dito. Ulitin nga natin guys. Maintindihan ko lang. Teka lang. Nabobola kayo nito kasi madalas sa bars ang petty nyo. Nalunod na agad. Eh, paano kung sa basketball pinulikat yung Eskimo? Yeah, parang ibig sabihin parang ang babaw niya kumuha ng bars. Kasi paano kung nalunod parang sa basketball na pinulikat yung Eskimo, di wala na siyang sense. Parang ganoon yung sinasabi niya. Kailangan walang sense kasi basketball na yun eh. Yun yung gusto niyang sabihin, yun yung pinaka-idea doon. Tuloy natin. Wala na namang nakakuha. Siyempre. Pero para lang yung encyclopedia sa mukha. Facebook. Granada sa trabaho. Blowjob. Eh, mas lazy writing pa yon sa verse nung kumalas na Bone Thug. Kaya Lazy. huwag magpabola. Sa bilis ng battle, Bone. madaling akalaing intense ang pagkukonek ng mga salita kahit na lacking in sense. Kompleto ka man sa sangkap, kung mali naman ang recipe, sunog ka pa rin sa aktivistang to, parang effigy. Bars. Maganda rin yun eh, kasi ang pag sinabing FEG, yun yung mga ginagawa. Kami, nung nasa Ugat Lahi pa ako, Ugat Lahi Artist Collective, kami yung gumagawa ng FEG. Yung FEG, yung makita nyo yung parang mascot sa mga rally, yung malalaking Pinoy, yung malalaking Gloria Arroyo, kami gumagawa nun eh. So, minumolde namin yung sa yung pinaka-lupa o clay, tapos ginagawa namin ng paper mache, hinuhugisan namin, tapos sinusunog yun sa rally. Pag sinasabi lang, ang kalat ng mga rallyista. Kasi, ang pagiging makalat, yung idea ito, isi-share ko lang guys, wag nyo akong asarin dito guys, wag nyo akong pangunahan, wag nyo akong atakihin, pero isi-share ko lang yung idea. Idea na nakukuha ko dun nung panahon aktivista pa rin ako. So, yung pagkakalat at pagsunog ng FEG at nakikita nyo na pag after ng rally, makalat, madumi. Kasi pinapakita lang dun na ang bansa talaga ay madumi. Parang
parang minamaskarahan lang ng malinis. So parang yung kalat na yon at pagsusunog parte pa rin yun ng pagpoprotesta. Kasi yung totoong sociedad natin madumi talaga eh. Kasi yung dami nangyaring pagpatay, pagdating sa mga problema ng social, political. So parang ang gustong sabihin dun sa pagrarally, yung parang madumi talaga yung bansa natin. Wag na nating maskarahan na kung mari malinis tayo, parang gano'n. Parang nililiteral yung idea na yon. Kaya tuloy natin, guys. Sana nagets ninyo yung gusto kong sabihin. Tuloy natin. Sunog ka pa rin sa aktivistang to, parang FEG, kaya Flick G, hindi ka G, hindi ka gifted. Alam niyo yung mga bata ang kakatuto lang magmura? Biglang dadalas pang magmura sa matatandang palamura. Ganun lang rin tong si Mondre. Kaya sabik mag-demonstrate na napaghahalata ang kakatuto niya lang na pagwa-wordplay. Pwes nga yung wordsmith ang kaharap mo, hindi na yan pwede men. Para ka lang ngongong sumusubok turuang mag-rhyme si Eminem. Magmumukha lang tong formal debate tungkol sa crime at sedition. Miriam Defensor versus Raisa May Dizon. Okay. Look up. Alam kong you look up to me. Sa akin ka natutong magbalaman. Kasi tumigil ka na umakbang na sa step 1 ka pa lang. Magpaulan ng references. Yan ang kiliti niya. Halatang 2013 niya lang natuklasan ng Wikipedia. Pupunta siya doon. Tapos maglilista ng mga kulay blong termino. Hyperlink. Mas tunog matalino, mas preferred ito. Kasi isipan ng wordplay na kung hindi basic pilit. Tapos word associations na basic sinet. Okay. Tapos word associations na basic sinet. Ako'y utak gilet. Sa sharpness, ikay kulang. Kaya yung big words mo ay pag small talk ko lang. Di ko kailangan ng college vocab para matalinong mag-angas. Kahit grade school bars gamitin ko, thesis ang lalabas. Okay. Bigat na claim yan, ha? Sample? Bawat bara ko ay kawayan sa alamat na matanda. Bawat bara ko may laman, malakas at maganda. Kalkuladong double meaning, bawat pares sukat. Sa'yo pare-parehong linya, pare-parehong angulo, pares sukat. Flow mo, anyong tubig. Content, matabang. Parang water cycle lang, paikot-ikot ang laman. Kaya ako ang complete thought ng death sentence mo ngayon. Bawat angulo ko, perfectong pasabog, parang Mount Mayon. Kaya Raymond Rivera, ang maka 3-0 ka, malabo sa labang to. Magkaka 3 W's ka lang, kung si Harlem ang bibigkas ng pangalan mo. Board game, bisag mag-ingay. Na-appreciate ko yung ginagawa ni Balakid, pero sa tingin ko, even though maganda yung ginamit niyang bara, mas malinis na pinakita ni Flick yung ginawa niya sa round 1. Naintindihan ko yung mga bars dito. Guys, don't get me wrong, na-appreciate ko yung mga bars na ginawa ni Balakid, yung intensity ng ginawa niya. Pero dahil sa malimit niyang pag-stutter, slip-ups, at parang mini-choke niyang ganyan, nawawala yung effectiveness ng karakter niya eh. Importante rin kasi na pag lumalaban ka, yung character mo defined at hindi siya yung parang nahihirapan sa stage. So sa tingin ko, bibigyan ko base lang sa performance. Sa bara, almost the same na yung bigat eh. Although mas intricate sa Balakid at mas creative. Pero sa tingin ko, dahil napakalinis ng performance ni Flick G, nakuha ni Flick G yung first round. Kasi ang ganda rin ng sinabi niya doon, yung sa malaman, parisukat, na ganyan. Medyo intense nga yan. Kaya lang dahil na-drag down yung momentum niya at nasira, nawala yung effectiveness. Tuloy natin. Second round tayo. Paano ang banat? Flick G, pakinggan natin o. Isa po ito naman. Yo! You wanna talk about Eminem? Pues, hindi mo ako matatalo the way I am. Balakid, I'm not afraid. Lalaban ako till I collapse. I need a doctor kapag na-stun kita ng kaliwat ka ng sabak. You're just a mockingbird and I am a cold-blooded reptile. You will completely lose yourself pag kinaladkad kita ng 8 mile. Bars. I'll cut your fucking head with my bars, nigga.
na mas bayolente pa sa gitna ng riot ng CK at Bloodskill. Sige, Guys, pag nandito kayo sa Amerika, ang karamihan sa inyo nandito na sa Amerika, huwag kayo magsasalita ng N-word. Ng N-word na yan. Especially dito sa mga 18 kasi na-offend sila. Tuloy natin. Head with my bars, nigga. Na mas bayolente pa sa gitna ng riot ng CK at Bloodskill. Sige, magpakabalakid ka sa halimaw na to na parang mad gorilla. At kahit kailan walang tumagal na balakid sa nagwawalang Godzilla. Sobrang init ng lines ko, tumutunaw na ng yero. Sa balitaktakan walang laban kahit tubig ng bumbero. Pagkatapos ko mag-compose, nagiging abo ang bawat kwaderno. Pati si Satanas pinapawisan pagkausap ko sa impyerno. At akala mo, matatakot mo ako sa titig mo? Wala pang nanalo sa akin sa patagalan ng titigan, sinisigurado ko. Pati mata ng Illuminati kumukurap pag tinititigan ko. Puta, nasusuka si Balakid. Puta, delikado si Balakid, guys. Pati mata na, ganda ng complete package reference, maganda yung pagkaka-deliver ng rhyme scheme, tsaka yung setup niya. Hindi lang masyadong define yung punchline, hindi niya masyadong nabigyan ng intensity at parang pero ang ganda ng pagkaka-deliver. Yung gabi balakid kaya itodo mo. Daig ang hybrid ng balanse yan ang moto ko. Magaling ka lang humawak ng lapis at papel yan ang totoo. Pero bilang overall MC, tang inalibong beses ako sa yung mas magaling humawak ng mikropono. Okay. Kaya wag mo kong yayabangan na kahit kailan di ako aabot sa'yo. Dahil nung di pa ako nagra-rap real talk, nalampasan ko na tong gagong to. Grade 3 elementary, minamani ko ng husto. Lahat ng balakid sa Super Mario, nalampasan ko. Wow! Huwag ka masyadong kampante, ikaw ang patay ngayon. Ilulublog kita sa laba dun sa sinabi mong mayon. Ito na ba ang Great Wall na sinasabi nyo? Tanga, walang ganon. Walang Great Wall sa Pilipinas, balakid sa China yon. At nung battle mo kay Shei, sabi mo, maghanda na yung matatandang rapper, nandito na yung mga batang tatalo sa inyo. Hindi ko alam kung anong problema mo. Pero kung mamaliitin mo kaming mga rapper na datihan, wala kang karapatan. Kung ikaw ang future na sinasabi nila, pues hindi ka nakalamang. Dahil tandaan mo, imposible magkaroon ng future kung walang nakaraan. Hindi ka mabubuo at mag-e-exist kung wala ang mga katulad ko. So it means, hindi ka mabubuo, hindi ka magiging superstar kung walang Ray yung Allen mo. Bars! Ray Allen, basketball. Gandang reference niyo. Bawat bars ko'y nagmula sa gitna ng inner core, hinugot papunta ng mantle at crust na simbilis ng liwanag ng araw. Naglakbay mula sa kailaliman ng mundo at ang sinumang tamaan ay automatic na pumapanaw. Sobrang taas ng atomic mass, hindi masukat ng kahit ano. Sa sobrang bigat ng bars, bawat battle ko nadidisalign sa axis ang mundo. Planetary disalignment, artificial global warming ang dulot ng aking kaliber. Walang kwenta ang ondoy at habagat dahil katumbas ko'y great red spot. Yung bagyo sa Jupiter. Okay. Okay din yun Magandang reference yun Galaga. Yung pala pinangaasar kay Flick G pala yung mga install. Pakalawaan mga gagawa. Ngayon nare-realize na kung bakit inaasar pala si Flick G nga, iniwasan nito na yan. Doon pala yun. Ngayon pinabalikan natin yung mga laban dati. Ngayon nare-realize ko na kung saan nagagaling yung mga bagong battle. Saan nila nakukuha yung mga pang-aasar nila. Tuloy natin sa second round ni Balakid. Check. Sige. Yung paghawak sa mikropono, yun na ang talentong sayo. Di ko kailangan humawak, may tagahawak ako. Okay. Kasi Flick G, hindi ka G. Hindi ka genius. Puro ka lang complex terms, parang code ng Intel. 80% naman ng terms na yon, di mo alam at hindi mo kayang spell. Tanggap na matalino.
pseudo-intellectual. At kung di yung totoo, spell mo nga ang pseudo-intellectual. Eh sa spelling pangalan ng Republican, hirap na to. Ang sarap ng galing ng AK sa Republican para i-retrat lang sa'yo. Ba't ba kasi Republican ang napiling name nyo? May alaman lang ba kayo sa Republicanism o sa The Republic ni Plato? And please, Ray, don't play smart. Ang alam mo lang sa Plato, pinggan, dati kang dishwasher ni Denmark. Ako ang pilosopong naghahari sa Republikang to. Pneumonia, Ronald Reagan, akong papatay sa Republikang to. Bars! Tangina. Pneumonia. Ronald Reagan, shit. Bars. Nabaril doon putang na si Flick G. Republican kasi party list yun guys eh. At kami dito sa Amerika, ang buong pamilya ko nasa Republican kami. Ayaw namin sa Democrat. Ang mga Democrat kasi umaasa lang yun sa government eh. Gusto nila libre palagi. Yung mga Republican, gusto namin, pag nagtatrabaho kami, merong benefits yung ginagawa namin pagka-hard work. Diba? Kami masisipag, bigyan nyo kami ng tamang compensation. Masipag kami. Eh, yung mga tamad, ayaw nila ng ganun, ayaw nila magtrabaho. Gusto nila, libre lang sila. So, doon, merong, diba, may difference. Eh, may mga tao na workaholic tulad namin. Yeah. Gusto namin, pag nag-work kami, benefits. Diba? Para saan pa yung pag-work namin, hindi ka makakuha ng benefits. Tapos yung mga tamad, gusto nila, libre lang. Government na bahala sa kanila. Guys, tuloy natin. Na hindi pa nakontento. Nilagyan pa ng syndicate ang pangalan ng set nila. Ang Republican syndicate lang sa akin, yung may pakana ng crack epidemic sa Amerika. Wow. At alam mo yon? Bars na naman yan, guys. Yan, political na yan. Tinamaan si Flick G dun ah. Shoutout nga pala kay, kay David ng Republican. Shoutout kay David. Tuloy natin. At saka kay Kakin. Shoutout kay Kakin at kay David. Halata tuloy na yung street smarts at book smarts pilit ang iyong pagsasalubong. Ika nga ni Looney, mas bobo pa sa bobo ang bobong nagmarunong. Kaya Flick G, hindi ka rin G. Hindi ka gangster. Kasi kung tutuusin, sa pagiging street at siga mo, alanganin. Sa isang kantang ikay tigas, biglang nagiging tigasaing. Sample. Bawat para ay kargadang sandatang pang-agaw buhay. Pero kung iiwan mo ko, babe, mundo'y wala ng kulay. Hindi ko naman sinasabing dapat one-dimensional ang imahe. Kaso polar opposites yung pagkatao, ang pagsasanib hindi swabe. Mapagmahal din ako, pero walang pahayag na pathetic. Magiging sweet lang ako pag ang kabatay diabetic. Wow. Pero alam ko kung ba't ginagawa mo yon, benta moves. Para lang sundan ng madla. Kaya gisado ka sa mantika mo, ako naman ang gagawa. Pag sinabi kong flip, isigaw ta. Flip, flip. Pag sinabi kong ba, isigaw lakid. Ba, ba. Pagtaas na kama, isigaw G. Talo si Flick. Medyo delay pa. Pero sige, ngayon, pagtulungan natin lahat ng si Flick G. Worse than death, ang sakit na i-inflict. G, aking inner. G, ang inner. G, pagkat talino at talento ko may sinner. G, ayat sa words, akong mas may command. G, hayop kada play maladyuman. G, kaya pagkaya sa akin ang yung strate. G, para bumenta lang sa crowd parang si Andy. G, walang matalinong bilib sa'yo. Mitholo. G, pinag-aralan mo lang ako. Theono. G, bisag mag-ingay. Ang gandang konsepto ng ginawa doon ni Balakid. Putang nausukan si Flick G. Sunod-sunod yung reference niya doon. Putang theology. Galing. Balakid na yun. Malaki nun. Putang yan. Sunod-sunod na bar. Very effective yung ginawa doon ni Balakid. Putang kinain niya si Flick G ng second round. Daw makapaniwala doon, nakahabol si Balakid. Kaya kung patatalo siya, si Balakid sa second round, nakahabol si Balakid sa second round. Guys, putsang yan, theology. Nag-alala mo na ako sa theology. Insomnia, ammonia,
Ang galing ng pagkakagawa ni Balakid sa second round. Big props dun. Tangina, akala ko na-choke na si Balakid. Nakahabol si Balakid sa second round. Tuloy natin yung third round, guys. Flick G. Ang galing. Balikan nga natin yun, guys. Balikan nga natin yung ginawa dun ni Balakid, guys. Pag sinabi kong ba, isigaw, lakid. Ba, lakid. Ba, lakid. Pagtaas na kama, isigaw, G. Talo si Flick. Talo si Flick. G. Medyo delay pa. Pero sige, ngayon, pagtulungan natin lahat ng si Flick. G. Worse than death, ang sakit na i-inflict. G. Aking inner. G. Ang inner. G. Pagkat talino at talento ko may sinner. G. Alat sa words, akong mas may command. G. Hayop kada play maladyuman. G. Kaya pagkaya sa akin ang yung strate. G. Para bumenta lang sa crowd parang si Andy. G. Walang matalinong bilib sa'yo. Mithono. G. Pinag-aralan mo lang ako. Fiolo. G. Bisag mag-ingay. Bigat nun. Putang ano. Shit. Wow, man. Balakid, man. Second round. Tingnan natin third round yan, no? Flick G. Nangangain si Flick G dito, ah. Bigat nun. Okay. Uwi na tayo, uwi na. Patang banat, Flick G. Tanga lang, bigat ng ginawa ni Flick niya na doon, ni Balakid. Paano kaya sa Flick G doon? Bahay kubo. Kahit muntik, ang halaman doon ay sari-sari. Babatuhin ko ng singkamas yung talong mong maikli. Yung shota mo, papasukan ko ng 1 kilong sigarilyas sa mani. Sasampalin ko ng sitaw at bataw sa mukha yung nanay mong kamukha ni Patani. Babatuhin ko ng kuntol yung tatay mong mukhang pulis patola. Yung titi kong malaupo, itutusok ko sa utak mong kalabasa. At saka meron pa. Yung kapatid mong kulay labano, sasampalin ko ng mustasa. Sibuyas ang ipapasok ko sa ilong niyang nangangamatis. Ang puta, papabutukan ko ng bawang yung daliri sa paa hanggang maging luya. Alam kong nerd ka. Obviously. Sa sobrang nerd mo, nakaimbento ka ng aparato na yung utot ni Saito kaya mong i-convert sa vitamin C. Gago na Yung kasi. nanay mo, nakaimbento ng Gago na kasi Flick G. negosyong walang puhunan. Yung tartar ni Kahir kaya niyang gawing suman. Yung pamilya mo nakaimbento ng toothbrush na gawa sa toothpick. Yung pangalan ng tatay mo, nerd. Nerdong putik. At yung pinagharian mong bars. Sa tingin ko, maraming natutunang kagaguhan dahil si Flick G nag-start ng kagaguhan talaga na, na bars eh. Which is very effective, nakakatawa talaga. Sa tingin ko saan yun nakuha. Kasi hanggang ngayon, effective sa akin yung ganito, di ba? Oh, di ba? Nakakatawa talaga. Flick G, man. Flick G. Yeah, tuloy natin. Kayang-kaya kong gawin. Pero yung mga kinaya ko, hindi mo kaya, bakit di mo tanggapin? Walang-wala yung pure bars mo sa balanseng kaya kong dalhin. At tang twist yan ang bagay na meron ako na kahit kailan hindi mo kayang gawin. Okay. Kaya lunod ka! Kahit mag-surf sa malatay dalwave kong bars, wala ka ng pride na maihaharap pagkatapos kitang i-discharge. Ngayong gabi, sasabunin kita with matching action. Mararamdaman mo kabaliktaran ng joy kasi tatanggalan kita ng karapatang mag-champion. Wow! Ang ganda nun, no, Joy at saka champion kasi alam ko, uri sila ng mga, di ba, panghugas ng plato ba? Katapusan ng labang to, ako'y lalong nasasabi. Pagkat papauwiin kita sa inyo na walang panalo makakamit. Di ko na kailangan mag-reback o magplano magbalik. Sa verse ko para kang sinesermonan ni Ermat, Lolo, Lola, Tito, Tita, Ate, Kuya, may libreng palo pa sa puwet. Pero sa isang banda, swerte pa rin ako. Mas gugustuhin ko pang maging bobong nagmamarunong. Paano ko nasabi, Aber? Mas gugustuhin ko pang maging bobong nagmamarunong kaysa matalo ni Tukel.
ina nga, laking issue nga yun, natalo siya ni Tuchel. Pero big props na rin yun dahil kung hindi siya natalo ni Tuchel, hindi magkakaroon ng bansagang Olonga po, di ba? Nakakahiya yung Teng. Kadiri ka, Teng. May polar opposite ka pa. Si Tuchel lang palang katapat mong hayop ka. Ang laki ng pambasag niya. Eto, pakinggan nyo. Eto na ang pinakamalupit sa lahat. Balakid, hindi ka isang alamat. Sa lahat ng pumupuna sa references ko, wag na kayong magpaka-detective. Dahil hindi ako nandito para mambaboy, nandito ako para sa mga bars na educative. Dahil hindi na mahalaga kung patawa, seryoso o Educative? Educational yata dapat yun. Understandable naman. Pwede na yan. Hindi na mahalaga kung patawa, seryoso o generic pa. Mga putang ina nyo, ang importante sa battle, anumang gamit mo, dapat effective ka. Bars din yun. Putang ano yan. At last, sikreto sasabihin ko na ngayon, hindi ako natatakot pumasok sa kwarto ng girlfriend mo. Galing na ako doon! Saan si Flip? Tayo, unang balag, kagbalakid sa buhay tournament. Pakinggan natin, oh. Check. May mga grammar police na naman dito. Alam mo, mga Pilipino, grammar police. Tuloy natin. Ako naintindihan ko naman, okay na yan. Puro simpleng wordplay lang. Pero dahil simple, sensational. Yung parang daw, educative, baka educational. Tapos, puro Gago talaga ito si Balakid. Okay na yun, gago talaga. Tuloy natin. takpa ng sabon. Isa na naman, basic na naman. Mabuti pa si Spade, yung sabon may laman. At Nagre-rebat na si Balakid. Flip G, hindi ka G, hindi ka genuine. At hindi yung sexualidad ang tinutulig sa ako, kundi yung ipokritong kamangmangan. Ba't ba kayo mga homophobic pa ang puro barang kabaklaan? Nung laban niya kay Acero, idinitalye niya. Ang gagawin niya daw ditong full body cleaning. Sabi niya, hihilurin ko yung kilikili mo with feelings. Tapos nag-scheme siya ng mga tatak ng hotdog, sabay nagsabing, buong buo kitang lalamunin, pure foods ka sa akin. Gago talaga ito si Balakid. Mahirap gawin yung ganyan pag mahirap i-ano yung ganyan pag masyadong theatrical di ba? Taka na nausukan si Flick G. Tsaka na shit. Nabalakid siya, guys. Nabalakid si Flick G. Kakapilit mong mag-wordplay kung ano-ano nang nalaro mo. Hindi na kita tinanong kung kaya pa kasi kay Acero ka na napasubo. Bars. Ito ay Einstein versus Frankenstein. Newton versus neutron. Tesla versus Tesla. Kung may inalamang ka man sa akin, Ray, bilis yun. Pero aanhin ko ang bilis kung peke yung talino ang direksyon. Okay. Yung chakra nga, sa Naruto lang nalaman ng tadong to. Pero sige, sa labang to, ikaw na ang chakra ni Naruto. Ako naman ang puwersa ni Goku, spirit power ni Eugene, determinasyon sa Kuragi, talino ni Kon, at diskarte ni Lupin. O quadruple time ka, hanggang double time lang hiling ako. Pero hirap ka na sa double meaning, quadruple meaning ako. Kaya ko magpaka-street, magsalita ng pass lang. Kasi pen game ko perfect sa'yo. Pass lang, daming galaw, wala namang punto. Puro pass lang, ako puro tirang swak shooter na pass lang. Wow! Gandang putang yun, yung pass lang. Wow, puro pass lang. Pass lang na patay, ang ganda ng pagkakagawa doon. Kaya pangalan pa lang, halata nang sa 3, naghari to. Wala ka nang dapat pang ikagulat, Ray Allen to. At yun ang mas magandang laro doon. Mukha mo, mokong. Kaya yung pedestal niya sa pagsusulat, madali lang tibagin. Technical words sa technical writing, alaming pag-ibahin. Ako'y technical kahit words na gamit ay simple and plain. Tatapakan ko lang mga linya mo, pedestrian lane. Bars! Utang ina niya.
very anticipated, pero kung paano niya ginamit yung words na yon, makukuha agad ng tao kasi nagigesan lang. Very good. Kasi street ka, yakapin mong tunay mong nalalaman. Yang pagpapanggap mong naglalagay ng lansa sa lansangan. Ayos lang magpa-impluensya. Basta sa panggagaya, kumalas. Baka pag nag-selfie ka ngayon, mutated balakid ang lumabas. Ano pinagkaiba namin? Complex concepts, pinapasimple ko. Simplex. Nag-enumerate lang to ng mga termino. Index. Nagpapanggap matalino to, kunwari angat sa madla. Nagpapaka matalino ako para iangat ang madla. Kaya mabilis man yung Ang galing din yun eh. Kasi meron naman kasing tatlong uri ng, ng critical thinking. Meron tinatawag na complex simplicity. Tapos, basta may simplicity yung tatlong bagay yun guys eh. Kaya ang laking bagay ng sinabi ni Balakid din dito. Nakalimutan ko lang yung ibang mga terminolohiya. Pero merong simplicity, complex simplicity, tapos, may mga ganun yun. Tuloy natin guys. putok mo, pagsabog ko ang lalong felt. Sinturon ni Judas ka lang, ako Orion's belt. 5-star, laban sa super giant kabog ka. Mapapel ka lang, ako maapoy, asul pa. Kamu-kamu ka lang nanangahas, nasa liwanag mapunta. Akong gasera ni Simon, sunog ka na sa bugpa. Katawan na gusta, agad-agad na puksa. Laman loob, lamog na, nagkalasog-lasog pa. Alalayan nyo si Aklas, nangangatog na, baka matumba. Kaya Flick G, hindi ka G, hindi ka grand finalist. Pwet! Okay. Sa tingin ko nakuha ni Balakid yung third round. Kasi mas maganda yung konteksto, maganda yung mga angulo niya. Yung mga tema na ginamit niya, rhyme scheme niya, tapos maganda yung pagkakaroon din ng label, tumatak yun. Yung kaya Flick G, hindi ka G. Ang ganda nun eh. Kasi parang nagkaroon ng definition yung bawat round niya. Ang ganda nun. Ang ganda ng pagkakagawa din. So sa tingin ko, second round and third round, nakuha ni Balakid yun. Magandang ginawa ni Balakid. Although ngayon, sa tingin ko, pwede kong masabi kay Balakid pag gumawa siya siguro ng letra niya, ang style kasi ng ginagawa ni Balakid, parang mini-measure niya yung sarili niya. Gusto niyang i-convince yung mga tao na mas magaling siya o mas matalino siya doon sa kalaban niya. Sa tingin ko, hindi niya na dapat yung gawin sa panahon ngayon. Siguro ang dapat niyang gawin mas magpagtuunan ng pansin yung sarili niyang stilyo. Kasi kung papansinin niyo, parang nakatali siya sa idea na kailangan niyang patunayan sa crowd na mas magaling siya kay Flick G, mas matalino siya, nahiram lang yun. Parang doon umikot yung buong second and third round niya. Pero na-appreciate ko pa rin kasi naging effective naman. Ganun pa man, mas dynamic yung ginawa ni Balakid, mas creative si Flick G sa references niya. So, syempre, kung titingin tayo sa mas creative, mas dynamic, dun tayo sa dynamic, di ba? Kasi mas mabigat at intense yun. Ganun pa man nakuha ni Balakid yung second round at third round. Tingnan natin kung mananalo si Balakid. Kung si Flick G man, almost parehas na lang din, pero syempre, sa tumatakbo sa isip ko, sa tingin ko si Balakid yung panalo. Tulog natin. Tingnan natin guys. Yo! Flip Top is a buhay tournament semi-finals. Grabe yung laban na yun. Balakid Flick G ang pinapanalo doon. Kayo pa rin. Lahat tayo panalo. Ganda ng laban na yun. Maraming shoutout sa lahat na sumusuporta sa Flip Top. Ayun, tanga na yung boto. Pasok sa finals. 5-0, Balakid. Second round and third round siguro. So, ang laban na to, bibigyan ko ng 9 siguro. Kasi, medyo nagputol-putol dun si Balakid sa first round. Kung maganda ang ganda din ng laban na to. Dito ako pansinin nyo guys, palagi akong humihinto kasi, pero dito talagang nakapokus lang talaga ako kasi ang ganda ng mga binibitawan nila. Gusto ko lang ma-absorb lahat eh. Ganun pa man guys, kung nagustuhan nyo, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share, at i-share nyo sa mga tao nyo. Mag-comment na rin kayo kung nagustuhan nyo. Ganun pa man guys, sino yung bet ninyo? Si Balakid ba o si Flick G?
Para sa akin, sa tingin ko, nakuha talaga ni Balakid yung, yung second round at third round. Ganun pa man guys, galingan nyo sa lahat ng bagay na gusto nyo gawin sa buhay ninyo, sa pamilya nyo, mga kaibigan nyo, mga tao nakapaligid sa inyo. At higit sa lahat, magdasal kayo palagi. Plan motive nga pa ng good vibe pa. At yan, peace.